What is up guys, me Kevin and I'm back for another video. So for today, check natin ngayon ang mabilisan lang na impression ko about this Redmi K70e. Marami nagtatanong nitong phone na to, no? Ginagamit ko na siya for the past 4 to 7 days and i-share ko sa inyo yung mga nagustuhan ko sa kanya at yung mga hindi ko nagustuhan sa kanya. So matagal na ako gumagamit ng iPhone. Actually ito yung pang record ko ngayon. This is the iPhone Pro Max 11. Yeah, ito yung K70e. So, ginagamit ko siya for about 5 to 7 days nga, no, sabi ko kanina. At nabili ko sa AHH na Xiaomi Manila. Ililink ko sa baba kung saan nyo pwedeng bilhin. At nabili ko siya for about 20,000 pesos. So, meron din silang ibang variant, yung K70 at yung K70 Pro. So, mas mataas na variant yun compared dito. Pero ito yung pinili ko just to check it out. Babalik kasi ako sa Android. I will be returning. Patagal din ako Android user pero mas matagal ako gumagamit ng iPhone. I will share with you the pros and cons about this phone. So let's start. So before anything else, check naman natin yung laman ng box nitong Redmi K70e. So ano pala nito, ito yung China version, no, yung K70e, at meron siyang local or global ROM variant which is I think magre-release around January or February next year. This will be called Poco X6 Pro if I'm not mistaken. Meron din silang Poco yung F6. Yun yung siguro yung counterpart ng K70 or K70 Pro. This is the this is the entry level ng K70 series. So yun, 20,000 pesos, sililink ko sa baba kung saan nyo pwedeng bilhin. At yung sa 20,000 pala may binigay silang freebies sa akin, no. Ito yung kasamang freebies nila is merong 10,000 mAh na power bank. Yan, power bank. Yan. Tapos meron din siya kasamang XOF21 na mini wireless Bluetooth speaker. So yan, meron din silang binigay na I think lagayan ng earphones. Yan, AHH Manila. So meron din siyang kasamang phone stand. Yan, phone stand. So apat yung freebies. Yun yung kasama sa package pag binili nyo tong phone or any other phones na K70 variant, kasama yan sa HHH Manila. Ililink ko sa baba. So opening up the box, so wala naman masyadong laman yun, no? So manual, of course. Una nyo makikita itong jelly case. I think jelly case ba tawag dito? I think mas okay to kaysa dun sa mga transparent na binibigay nila, no? So hindi to naninilaw. So very premium feel yung yung phone nyo. At mas madalas kasi sa kamay yung phone. So pag nilagay nyo to, manipis lang siya, hindi siya ganun kataba. So feel na feel nyo pa rin yung phone sa hand nyo. So kasama rin niya is of course meron siyang 90 watts na fast charging. So yan, ito yung power brick niya, hindi siya ganun kalaki. Medyo may kabigatan lang siya, no? So yan, 90 watts, hindi siya gun charger. I think this only a silicone na charging brick. So may kasama rin siyang I think this is 1 meter na type C cable to type A. So makapal siya. I think tatagal naman to. So proceed tayo sa features ng body construction nitong phone na to. So meron siyang fingerprint scanner sa harap. OLED display din siya with 120Hz refresh rate. So yun, OLED siya at meron siyang 1800 nits na max brightness. So kahit outdoors, kitang-kita nyo pa rin yung nakikita nyo sa screen. Doon naman sa K70 and K70 Pro, umabot siya ng 4000 na nits. So this is 1800 nits. I think most people okay na yun sa kanila, no? Ayaw din natin ng sobrang liwanag. Pero sa konting halaga na idadagdag nyo, kung gusto nyo talaga ng Snapdragon, of course, na chipset, doon kayo sa K70. This uses nga pala this Dimensity 8300 Ultra. So ito naman yung sa likod niya, no? So I think this is glass, din yung sa likod niya. So medyo parang plastic rin yung feel niya, no? So glossy siya. May tatlong kulay nga pala to, white and glossy black at yung green nila. So yeah. So may tatlong color option kayo. At meron tong 64 megapixel na main camera. Yan, dito. So may flash dito, LED. So, di ba may mukhang induction cooker. Ito, mukhang lutuan, no? Medyo natawa lang ako sa design.
Meron siyang indention, no, sa ano, so medyo nakaangat yung camera, medyo makapal siya. Yan, may ultra wide din to, no, na camera. Yan, AI camera yung nakalagay dito. So yan, may Redmi na logo dito sa ilalim. So ang kinaibahan nito sa K70 is yung framing niya is plastic. Sa K70 and K70 Pro, aluminum yung framing niya. So if big deal sa inyo yung build quality, doon kayo sa K70. Ayan. As for me, hindi naman ganun ka-cheap yung feel niya kahit plastic yung framing niya. At meron tong Gorilla Glass na front na glass. So, sa display naman, no, 120Hz, meron sa settings, pwede nyo palitan. Pwede nyo ibalik sa 60 frames per second. Pero dalawa lang option nyo eh. 60 frames or 120 Hz. Dito pala. Yeah. So yung refresh rate nyo is pwedeng 60 Hz, pwede rin 120 Hz. So dalawa lang, walang 90 Hz. So pwede rin kayo mag-default kung gusto nyo yung phone nyo yung mag-detect kung 60 or 120 Hz. Madetect niya pag nag-gaming kayo, mag-shift yan to 120 Hz. Pero ako kasi, since fast charging naman siya, hindi naman nagmamatter sa akin yung battery masyado. Given na malaki rin yung battery nito, which is 5,500 mAh din pala. So 90 watts charger. I think nasa 40 to 45 minutes yung charging time niya bago mapuno. So very quick yon, very mabilis. Maliligo ka lang, pagbalik nyo, puno na kagad yung ano nyo. So dual SIM din pala siya, no? Dual standby. Ginagamit ko is Globe at dito SIM. So yan, hindi siya na-extend, no, yung battery niya. Ay yung memory niya, no. So 256 internal memory at meron siyang 12 gigs of RAM. Yan, check natin yung pinaka device, yung details niya. So ito, meron siyang Dimensity 8300 Ultra na processor, 12 gigs of RAM plus 4 gigs na memory. Yan, tas 55 mAh na battery, 2712 by 1220 na resolution. So hindi niya mapapalitan yan. At meron siyang 6.67 inch na OLED 120Hz display. At ito naman yung front camera niya is 16 megapixel, nandito. At yung rear camera niya is 64 megapixel yung main camera, 8 megapixel na ultra wide, at may 2 megapixel na, I think this is the, okay, check natin mamaya kung ano yung 2 megapixel. I think that's the parang macro, if I'm not mistaken. Yun. So Android 14 siya, which is the latest one. So kung ito nga pala is China ROM, no, so meron tayong HyperOS. Yan, HyperOS, ito yung latest ni Xiaomi na pinagmamalaki nila. I think hindi naman nagmamatter to kasi since yung MIUI 14 is practically the same with the HyperOS. I think parang rebranded lang siya, konting difference lang sa kanilang dalawa. Wala naman ako napapansin difference sa kanila sa MIUI 14 at dito. I think it's more on skin, yun yung difference nila. So yan. So sa signaling naman, no, sa umabot siya ng 5G. So yan. Yung Globe natin, this is Globe. So yan, 4G plus ngayon. Minsan nagpa 5G yan. So dual standby, 4G plus ngayon. So malakas naman yung signal niya compared to my iPhone. Nakakasagap naman siya. Let's try mag speed test. Nasana pala ako, Tomas Morato. So yeah, your experience may differ sa depende sa lugar nyo kung saan kayo mag-speed test. But again, try natin yung speed test. 4G, yan, nag 5G na siya. So yan yung speed test ko. For download, so, lumalagpas naman ng 50 megapixel 50 megabytes per second. Yan. So yung upload naman natin, check. Yan, umabot ng 10 plus 12, 11, yan. Yung upload speed. So sa signal naman walang problema. Sa I think open line naman to, kahit smart or talk and text yung SIM card nyo, wala magiging problema. So yan. So far naman sa overall ginagamit ko tong phone na to is wala naman ako masyadong complain. Ang mamaya sasabihin ko sa inyo yung mga hindi ko gusto nga pala. About yun sa gaming, i-check natin yung mga games na nilalaro ko, yung Antutu benchmark niya. So tara,
pakita ko yung Antutu benchmark since yun yung one of the more important things na you need to know. So this one is yung Antutu benchmark niya is 1,400,000. So umabot siya ng 1.4 million. So yan yung sa CPU niya, 300,000. Malakas yung GPU niya which umabot ng over 540,000 na GPU score. Yan. 1.4 million. So, flagship level na yung ganyang performance. So, very impressed by this phone. I think this is more than enough sa mga most users, no, na gagamit nito. So, since 120 Hz siya, very smooth ang kanyang experience sa pag-scroll sa Facebook, sa Instagram. Ayan. Wala masyadong magiging problema. Very smooth. For, pag mga basic task lang, no, yung Gmail, Instagram, wala kayong magiging problema. So dito naman sa Call of Duty Mobile, so check natin yung settings niya, no? Sa very high yung graphic quality niya at yung frame rate naman natin sinet ko sa max. So yan. One of the good thing about this screen is edge to edge siya, no? So very immersive yung experience. At meron din pala siyang feature dito sa upper left. Pag dinrag niyo yung finger niyo dyan, lalabas yung game turbo option. So meron siyang do not disturb. I-check yung, pwede kayo mag-record ng gameplay nyo. Yan, settings, pwede nyo paglaruan. So yan. Sa game turbo option yan. Yan. Pwede nyo rin iset to balance or ultimate mode or gaming mode para mas talagang na-maximize nyo yung performance nitong phone na to. So we've been playing for about 5 to 10 minutes ng Call of Duty Mobile. So very impressed naman ako sa frame rate niya, no. Wala nang frame rate drops. In terms naman sa sound, malakas naman siya, no. Buo yung sound niya. So stereo speaker naman siya. So sa sound wala tayong magiging problema. Sa thermals naman, based dito sa Call of Duty Mobile, hindi naman siya super umiinit. Itatry naman natin sa ibang games. Kasi may concern ako sa isang game na talagang hindi ko siya mahawakan dahil sobrang init niya. So shift naman tayo dun sa game na yun. So this game is the Tower Fantasy, no? So ito yung settings natin. Nasa resolution natin yung Ultra HD at nasa 90 frames per second yung FPS natin. Sa advanced settings naman is lahat nakaset to max or extreme. So yan. Makikita rin natin yung FPS dito sa upper left corner. Yan. So nasa 90 Hz tayo ngayon. Ito yung sinasabi ko kanina na medyo nagkakaproblema tayo sa thermals. So may konting frame drop pero overall playable naman. Ang concern ko lang is masyadong mainit sa kamay pag naglaro kayo ng for more than 15 to 20 minutes. Mararamdaman nyo talaga na umiinit yung phone. So hopefully ma-address ni Dimensity na ayusin nila yung thermals kasi maganda yung game, kaso nga hindi nyo mahawakan kasi nga medyo uncomfortable hawakan ng ganong katagal yung phone. So sayang yung experience. So hopefully ma-address nila yung heating issue dito sa Dimensity 8300 dito sa Dimensity 8300 Ultra kasi sayang naman yung performance. Nasasayang dahil dun sa init. Sa ultra settings tayo na very smooth naman siya, no. So yan, nasa 90 Hz pa rin yung FPS count natin. Though bumababa siya minsan ng 70. I'm not sure why, pero kasi yung connection naman natin is okay, wala naman siyang problema.
I think ang problema dito ay sa optimization ng game and yung sa chipset na gamit nitong phone na to. So I'm not sure kung mas smooth siya compared sa Snapdragon na ginagamit ng K70, but here upon playing this for about 15 to 20 minutes, medyo may uncomfortable ka dito sa likod banda, umiinit dito sa gitna. So very uncomfortable siya. Kahit lagyan ko ng case, parang mararamdaman nyo may singaw pa rin na mainit na mararamdaman. So wala pa masyado nangyayari, no? So if ever man may labanan na nangyayari, I think mas iinit pa to at magkakaroon kayo ng problema handling this phone. So ito naman yung sa Genshin Impact, no? So nasa high resolution tayo as you can see here dito sa settings. Yan. Mostly nasa high settings na. Check natin yung graphics. Pero i-advise ko sa inyo kung medyo talaga naglalag kayo, mag medium settings kayo. Pero gusto natin i-push yung limit nitong phone na to. So tinry ko muna sa high settings. Yan. So mapapansin nyo agad, no, for the first 5 to 10 minutes naglalaro kayo, talagang iinit yung phone. So pasensya na kayo, medyo bago lang ako sa game na Genshin Impact. So hindi ko pa masyado gamay yung controls. Hopefully soon pag lumakas na ako, mas okay na yung mapakita kong gameplay sa inyo. Pero yan, konti pa lang masyado yung nangyari sa screen. Yan, ramdam ko na yung init. So normal lang naman umiinit, pero yung maganda yung comfortable kayo dun sa nilalaro nyo, di ba? So yun. So far pa naman, kaya ko pa naman na 5 minutes pa lang naman, 5 to 10 minutes. So siguro check natin mamaya kung 30 minutes kung kaya nyo pang hawakan itong phone. So fast forward natin. So far very naman to, very playable yung Genshin Impact sa high settings. Pero syempre wala pa masyadong nangyayari sa screen, konti pa lang yung nangyayari. Subukan ko lang yung medyo marami nangyayari sa screen. Smooth pa naman yung gameplay. Kasi kung dito pa lang uminit na yung phone, paano na kaya yung yung marami masyado nangyayari sa screen? Talagang hindi niya na kaya, or talagang maglalag kayo, or hindi niyo na mahawakan yung phone niyo sa sobrang init. So kung may napapanood kayo sa mga nag-review, talagang yun din yung issue nila, na medyo umiinit yung phone pag tumagal. So yun lang yung isa sa mga concern dito sa phone na to. Kung maayos ni Dimensity yun, I think this is one of the thing na consider, kasi maganda yung processor nito, 8300 Ultra. Mas malakas yun sa Snapdragon ni Poco F5. Kung in terms of Antutu benchmark ang pag-uusapan, this is more mas malakas. So yun na, upon playing for more than 5 minutes din sa earlier kanina na footages, I think nararamdaman ko na yung medyo uncomfortable dito sa may camera side, talagang umiinit siya. So kaya ko pa naman, pero parang kumakatok na yung kamay ko na medyo umiinit na yung phone. So yun lang yung medyo downside sa kanya. Hopefully ma-address talaga ni Redmi yun, tsaka ni Dimensity sa future update nitong phone na to. So tapos na tayo sa gaming na, mag-proceed naman tayo sa camera performance niya. So hindi nyo bibilin tong phone na to sa camera performance niya. So very mediocre lang yung camera quality na makukuha nyo dito compared sa mga Xiaomi na flagship phone. So yun lang yung medyo isa pang downside sa mga ganitong camera na Xiaomi na Redmi. Talagang entry level kung sa dynamic range yung pag-uusapan. Sa color reproduction, I think they're still lacking, there's still parang kulang yung binibigay nila in terms of performance ng camera. Makikita nyo sa front camera dito na medyo pale yung skin ko, hindi siya natural, at meron siyang overly smoothing effect yung quality ng camera sa front camera niya. So hindi rin ako masyado na-impressed dun sa performance na yun. Pag madilim naman yung mga kinukuhanan nyo, medyo washed out din yung kulay. Pag kinukuha na nyo sa night mode, ganyan, hindi rin siya accurate yung kulay, medyo may oversaturation, at yung dynamic range niya medyo sabog yung kulay. So isa rin yun sa mga cons nitong phone na to. Though mabilis siya mag-snap yung phone. Sa ultra-wide naman walang problema. I think it's the same performance na sa main camera. Mas lower lang yung resolution nitong sa
for ano naman, kung gusto niyo talaga i-post, kung hindi kayo masyado maselan sa photos, sa videos, I think this is more than enough dun sa kung ano yung hinahanap nyo. Pero ako naman is, hindi naman ako masyado nagtitake ng pictures. I'm very satisfied with its quality. Pero kung nag-expect kayo na maganda-maganda, mag-Vivo na lang kayo or mag-iPhone kayo na phone. Pero sa Redmi, I think this is one of their weaknesses. Hopefully, ma-address din nila soon. Yung videos naman is more than enough naman kung ano yung kailangan nyo. Pero kung naghanap kayo ng color accuracy, this maybe your least product na pwede i-consider. So yun naman. So hindi yun yung strength niya, and hopefully next iteration ni Redmi ay ma-improve nila yung camera sa front and sa back in terms of quality and yung dynamic range ng camera. So yun lang naman. So overall naman sa lagang sinabi ko kanina, what do you think guys about this performance sa gaming, sa features niya sa screen, sa build quality? I think kung ako yung itatanungin nyo, hintayin nyo yung global version, baka mas mura yun i-release, yung Poco X6 Pro na variant. Pero kung okay na kayo sa China, ako kasi sa China ROM wala naman ako nagiging problema sa signal, sa notification, sa mga apps. Syempre yung mga pag muli ka na yung China ROM, meron mga built na Chinese ROM na kailangan nyo pamburahin out of the box. So pwede nyo i-set yun kay AHH kung doon kayo bumili, na pwede nyo i-set na yung Google, ipaset na yung i-delete na yung mga bloatware na apps. So ayun, I think so far I think medyo na on the fence ako of encouraging you to buy this one, pero discretion ko nga is kung gusto nyo ng magandang performance sa ganitong presyo, this is one to consider. Pero yun nga, yung cons niya is umiinit siya, at yung sa camera naman, kung hindi kayo maselan, pwede na tong phone na to. So what do you think guys? I'm really curious about what do you guys think about this phone. If ever may questions kayo regarding this phone, feel free to comment down below, and don't forget to subscribe and like this video, share this video to your friends kung nakatulong ako sa inyo. And that's what we're here for. Thank you guys for watching, and I'll see you guys on my next video.